Masaya ang ilang kaanak ng overseas Filipino workers dahil pabor sa kanila ngayon ang palitan ng piso kontra dolyar. Gayunpaman, paliwanag ng isang ekonomista, dahil sa paghina ng halaga ng piso, apektado ang presyo ng mga inaangkat na produkto na posible namang maramdaman din sa mga pamilihan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Pinapalitan na ni Jason ang naitabing dolyar na padala ng mga kapatid na overseas Filipino workers sa Amerika sa money changer sa Quezon City. Pabor kasi sa kanila ngayon ang palitan. Tinatabi ko lang pagkakailangan at walang pumapasok na ibang pondo, yun, nagpapapalit ako dito. Dahil lamang nga siya ng at least 1 peso, di ba, or more, doon mas maraming mabibili. Nagsara ngayong Miyerkules sa 58.06 ang palitan ng piso kontra dolyar. Bahagya itong nakabawi matapos ang tatlong magkakasunod na araw ng paghina mula sa 58.27 nitong Martes na siyang pinakamahinang halaga ng piso mula pa noong November 2022. Sa kabila nito, ayon sa isang ekonomista, kung patuloy na sisirit ang halaga ng dolyar, may negatibong epekto raw ito pagdating sa usapin ng mga imported products. Dahil sa foreign exchange, mas nagmamahal ang mga inaangkat na produkto. Halimbawa, naapektuhan ang presyo ng bigas sa merkado dahil ini-import ang mga pataba, iba pang farm inputs at gasolina na ginagamit naman sa farm equipment at makinarya. Ayun po yung nakakaambag po yung pagtaas ng dolyar sa presyo ng mga bilihin, yung mga import costs, import prices, pati sa overall inflation. Ibang usapin pa kung bigas ang mismong ini-import at siyang ibinebenta sa merkado. Yung bigas, among 15-year highs sa world market sa Rio. Kasi di lang naman po dito tagtuyot Yes, tama. Yung heat wave. Di lang po, pati yung among kapitbahay natin, ramdam din yan. Diba, sa Thailand, sa Indochina, ibang ASEAN. So, ano yung mga nagpo-produce ng bigas? Paliwanag ng analyst kung susumahin, humina ng 14% ang halaga ng piso kontra dolyar sa loob ng 2 taon. Ito'y mula ng sumiklab ang Russia-Ukraine war na nakaapekto sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Pero kumpiyansa si Rica Fort na hindi hahayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na lumala at lumawak ang epekto nito. Price stability po yung mandate ng Central Bank. Kumbaga, yung stability ng exchange rate, kasama po doon. Kasi pinaka-apektado po din dyan, yung mga pinakamahihirap na mamamayan. Yung mga limitado na yung budget para makakontrol po yung inflation at ma-maintain po yung inflation doon po sa target ng BSP. Ayon sa BSP, sa ngayon ay hinayaan muna nito ang malayang paggalaw ng merkado. Patuloy din ang monitoring ng BSP at nakahanda naman itong gumawa ng hakbang sa merkado kung kinakailangan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.